Tahimik na paligid, malinis na simoy ng hangin, sariwang mga pagkain, mababait at mapagmahal ang mga tao. Berdeng kapaligiran, kulay asul at malinis na karagatan. At higit sa lahat, simpleng pamumuhay. Ganito dito sa aming probinsya. Kaya, samahan niyo ako sa aking adventure, ang aking Summer in Samar. Yo! What's up guys? Isa na namang panibagong araw at isa na namang panibagong vlog. Actually, magkakamping kami ngayon kasama yung girlfriend ko. At kasama din yung pamilya niya. Pupunta kami sa isang farm nila. Doon sa May Dulong, Pamuhian. So, tara na. Sama kayo guys. Let's go! Ang sarap ng dampi ng hangin habang nagmumotor. Dagdag mo pa ang napakagandang tanawin. Matagal kong inasam-asam to. Itong paligid na ito. Down! Hindi naman kalayuan mula sa sementong kalsada pero kailangan ipasok ang motor sa loob para safe at mabantayan ng mabuti. Kailangan din namin maglakad ng 100 to 200 meters kasi hindi na kayang maipasok pa ang motor. Makikita na meron pang nakatayong lumang bahay. Wala nang mga dingding ang bahay at kita na luma ito sa paglipas ng panahon. Ancestral house nga pala ito nila Nanay Lidita. Dito sila pinanganak at lumaki sa bahay na ito. Hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya, nagpupunta pa rin sila dito kasama ang mga anak nila. Ang bilis ng panahon. Hindi mo talaga mapapansin ang oras. Parang kailan lang tayo yung mga bata pa lamang at sa bawat araw na lumilipas, tila ba nagiging mas mabilis ang takbo ng oras. Sa kabila ng mabilis na takbo ng panahon, mahalagang huwag nating kalimutang magpahinga, magpasalamat at maglaan ng oras para sa ating mga mahal sa buhay. Napakasimple at napakaganda ng feeling pag nandito sa isla. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang musika na nagbibigay ng katahimikan sa isip at puso. Nandito nga pala kami ngayon sa Minaanod Island. Dito kasi kami magse-celebrate ng Mother's Day kasama ang pamilya. Tsaka first time na makapunta dito ni Nanay Norma sa island na ito. Kaya sobrang special ang bakasyon na ito. Okay, mahangin pa naman. Kapag sumasapit ang gabi, tila nagbabago ang mukha ng paligid. Dito sa bukid, naririnig ko ang mga huni ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng mga dahon ng niyong. Ang mga bundok at malawak na mga palayan ay nababalot ng malamlam na liwanag ng buwan at mga bituin. Sa mga pagkakataong may problema,
o pagsubok na dumarating, ang hapunan ang nagsisilbing kanlungan ng bawat isa. Dito ko natagpuan ang lakas at inspirasyon. Sa bawat ngiti, tawanan at yakap ay nagbibigay ng kasiguraduhan na anuman ang mangyari, ako ay mayroong pamilya na handang umalalay at umintindi. Happy birthday! Sa pagsikat ng araw, ang tanawin ay nagiging isang obra maestra ng kalikasan. Animoy ang dalampasigan, mga bukirin ay tila nag-aanyaya sa bawat sinag ng araw. Sariwang hangin, tahimik na kapaligiran, at mga simpleng kasiyahan na bihirang matagpuan sa mga urbanong lugar. Isang napakalaking biyaya ang sariwang huli mula sa dagat. Ito ay sumasalamin sa ating kultura, nagbibigay ng sustansya at kalusugan para sa pamilya. Para sa aking nanay, isa kang halimbawa ng pagiging matatag at masipag. Sa kabila ng pagsubok at hirap ng buhay, hindi ka nawala ng pag-asa. Palagi kang nagsusumikap para maibigay sa amin ang magandang kinabukasan. Ang simpleng almusal ay isang mahalagang bahagi ng bawat umaga. Ang pagkakaisa ng pamilya sa mesa ay hindi lamang isang ritual, kundi isang pahayag ng pagmamahal at pagkakaisa. Napagtanto ko na ang lahat ng ito ay lilipas. Pero para sa akin, isa itong kayamanan. Ang bilis ng panahon ay paalala na ang buhay ay maikli at puno ng hindi inaasahang pangyayari. Kaya't habang may pagkakataon, gawin natin ang lahat upang maging makabuluhan ang bawat araw. Magsikap na maging mabuting tao. Sa ganitong paraan, sa kabila ng mabilis na takbo ng panahon, tayo'y makakapag-iwan ng magandang alaala at tunay na kahulugan ng ating pag-iral.